Ito talaga yung literal na walang address. For today's gala na naman, yung bigla ang nagsabi na aalis daw kami. Akala ko yung sinasabi niya nga alis kami, yung gagala lang tapos uuwi din. Kaya napatanong ako anong oras aalis. Sabi niya ngayon na kasi ng nanay daw niya nasa baba na. Tapos bigla niyang sinabi mag-impake ka na ng gamit ng bata at aalis na tayo ngayon na. Parang gusto ko na lang din mangutos no. Linabas ko na yung mga bag. Buti naalala ko pa yung bag ko na hindi ko pa pala nadala yun. Matagal pa ang bare months pero nani nyo Christmas tree na. Star na lang ang kulang. Christmas tree na. Hindi pa man nakakababayan pero napapagod na sa daladala. So pagdating namin dito, inayos ko agad yung kwarto niya kasi ang dami na naman borloloy. So datang gawin na naman ako mga kanani. Palitan ko na naman yung bedsheet niya at lilinisin ko na naman yung kwarto niya. So, habang naglilinis ako ng ng kwarto niya, bigla na lang dumating yung kapatid niya, tinatanong kung nasa akin si Dima. Sinabi ko, nandun sa taas, wala dito kasi naglilinis ako. So, habang naglilinis ako ng kwarto niya, buti naman hinawakan niya yung maliit na bata. So, ang nani niyo kasi wala namang inaalagaan, mabilis lang natapos ang trabaho. Siguro alam ng nanay ko na mainit-init ang ulo ng katulong niya. Ayun, sabi niya, hawakan niyo yung isang batang maliit, tapos yung isa pinaakyat niya doon sa taas. So dito mga kanani, nilalagyan ko na siya ng bedsheet yung higaan niya. Ito lang yung nakakapagod pag pupunta kami dito kasi kailangan palit-palit lagi. Hindi ko kasi alam sa kapatid niya bakit gustong-gustong matulog dito sa kwarto ng amo kong babae. Kailangan kasi pagdating at pag-uwi namin, kailangan papalitan ng bedsheet at saka yung kumot unan, lahat na papalitan. Tapos lilinisin ulit. Pabalik o pauwi. Naman, napapalitan lang namin ng kumot at bedsheet niyan pero hindi nalilinisan lalo na kung nagmamadali ang amo kong babae. Isa pa sa nakakainis yung pupunta dito isang araw lang kinabukasan babalik ulit. Tapos after 2 days or 3 days babalik na naman dito. O, diba nakakapagod kasi impake, balik, impake, balik. Tapos parang pumunta ka lang dito, naglinis ka lang. Naglinis ng kalat niya kasi alam niya na si Ate Nor hindi naglilinis ng kalat niya. Na lang kung yung kalat niya doon sa kabilang kwarto. Pero dito sa kwarto niya wala talagang maglilinis dyan. Kundi kami lang nakatulong niya. So pagkatapos ko ng mga damit niyan, mga damit niyang nakakalat, inayos ko yung damitan ng alaga kong maliit. Ilagay ko doon sa damitan niya, inayos ko, pinaano ko kasi baka magreklamo na naman yan. So, habang sinasalansan ko yung mga damit ng alaga kong maliit, nag-ano ko sa bag, bakit may parang malagkit ba? Yun pala, nabuksan yung shampoo na dala ko, shampoo ng alaga kong maliit. Kaya pala sabi ko, sinarado ko naman pero nabuksan talaga, naikot pala yung niya, pinakaulo-ulo niya. Pero hindi naman marami, kunti lang. Sakto lang na may dumi sa loob ng bag. So, habang inaayos ko yung lotion at saka yung shampoo na natapon, nakita ko yung bag niyang pink. Sabi ko, saan ko kaya ito ilalagay? Kasi hindi ko naman pwedeng isalansan yan kasi kaayos ko lang ng damitan niya. Pag yan inayos ko yan, tapos tinanggal ko sa bag, ang gagawin niya yun, guguluhin niya ulit yung damitan niya. Ang ginawa ko na lang, hindi ko na lang tinanggal yung gamit niya sa loob ng bag. Yung bag niya, ilalagay ko na lang sa loob ng cabinet para pag kumuha siya ng gamit, yung bag na lang ang magulo, hindi na yung cabinet niya. Kasi alam ko, ilang araw lang naman kami dito. Mga isang gabi lang na naman siguro kami dito, tapos uuwi na naman. Tapos dito, ang ginawa ko, yung mga duster ng alaga ko, nilagay ko na rin dun sa damitan niya para pag may nahanap siya, doon na lang siya kukuha. Kailangan kasi makikita niya yung gamit na hinahanap niya, hindi yung nakatago. Kasi pag nakatago, hindi naman nakatago, siguro nasa likod lang ng cabinet. Yun, halongkatin niya yung lahat, yun na, madumi na, makalat na. Kaya minsan kailangan may alalay din. Kasi pag walang alalay, pag tingin mo ng cabinet ka, ayos mo lang, kala mo binagyo ulit. So, dito yung bag nilagay ko sa sa hunos-hunos niya. Diyan ko lagi nilalagay yung bag para makikita niya. Isang tanong lang niya, diyan na makita agad. Tapos yung iba naman, lalo na yung may ibang labahan, ipinunta ko sa kabila. Tapos yung dala kong may mga gatas, nilagay ko na din doon sa lalagyan niya dati. Kung ako umalis sa kwarto niya, ang ginawa ko, inayos ko muna yung mga biberon, yung gatas, yung tubig na mainit bago ako umalis. Kasi pag nagtanong yan o kaya magtimpla siya, wala na siyang problema.